At least ganyan po nasasagot nyo, no, yung ilan sa mga nababasa kong ini-issue sa mga minority senators. Another issue being raised Opo. is isa din daw po sa dahilan kung bakit nag-walk out ang minority senators ay dahil hindi nyo daw po masasagot yung ilan sa mga ini-raised on the floor nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pong tugon nyo doon, ma'am? Ay, nako. Hintayin niya pag dumating pa sa substantive na debate dyan sa proposed amendment niya. Huwag naman siya minamaliit. Hindi lang ako karamihan naming mga senador na walang parehong professional background sa kanya. Pero excuse me lang, PJ Chacha, isang dekada na po akong nagtatrabaho sa Senado. Bago niyan, 6 na taon sa House of Representatives bilang party list rep ng Akbayan. Excuse me lang po, sir, sabi ko sa kanya kagabi, nag-aaral po ako all this time. At nag-take exception lang talaga ako dun sa nabitawan niyang mga salita tungkol sa magkaiba kami ng professional background. Hanggang sa huli, who had the last say? Minority Leader Tito, na wala ring parehong professional background ni Senator Marcoleta, pero ipinakita ang mastery sa rules. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kapatid, sa oras nga po ng 8:07, kasama po natin sa linya, member po ng Senate Minority, Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senator. PJ Chacha, Sir Ted, at lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po and thank you for being on the show kahit holiday po ngayon, Senator. Supposedly, opo. Idul Adha. Salamat. Senadora, supposedly we're gonna talk about Contra Dinastia Act nung pinatawag po namin kayo. Pero kagabi, may nangyari po ulit na tensyon sa Senado. Yes. Nagkaroon po ng walkout ang members ng Senate Minority na iwan on the floor si Senate Minority Leader Tito Soto. Ano po ba talagang nangyari sa Senate session kagabi? Bakit nauwi sa pag-walkout ang minority bloc? Well, DJ Chacha, nauwi sa pag-walkout dahil yan ang pagpapahayag namin ng strong condemnation. Doon sa nakita naming pagsisikap na madaliin ang isang major na pag-amyenda sa Senate rules. Lalo na nung imagine pagbobotohan, pilit nilang pagbobotohan na, samantalang several members namin sa minorya ay gusto pa rin magsalita at gusto pa rin mag-raise ng mga seryosong tanong sa floor. Kaya yung pag-walkout ay isang physical na pagtatanong na bakit kailangan madaliin? Bakit kailangan pigilan yung mga gusto pang magsalita? Bakit kailangan nilang i-divide na yung house kung marami pa sa amin ay nagtatanong tungkol sa proseso mismo ayon sa aming rules? Hindi pa nga kami nakadako dun sa substantive na mga pagdebate namin dun sa proposed amendment. Kaya ang pag-walkout ay pagtatanong din na minamadali ba yung rule change na yan dahil gusto nilang makaboto si Senator De La Rosa at ngayong may ulat na may mga majority senators na maaaring arestuhin. Nag-walkout kami, DJ Chacha, kasi yung nangyayari sa floor noon ay hindi na nagmumukhang orderly deliberation. Napaka-importante nung rule na yon at yung proposed amendment doon, maapektuhan yung paraan kung paano kami mga senador ay makaka-attend sa sesyon, paano kami makakalahok sa mga proceedings, paano namin i-exercise yung mandate namin sa pamamagitan ng remote means. At yung napaka-importanting rule na iyan, napaka-importanting proposed amendment, dapat lang buksan sa healthy public debate sa halip na i-rush nila dahil lang may tyranny sila ng numbers. Oo. Senator, galing po yung inyong walkout dito nga sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan online or yung electronic voting yung senators during session. Ang sinasabi po ng majority dito, pwedeng amyendahan ng Senate rules sa pamamagitan ng boto ng majority ng senators na present. Ang sinasabi niyo po at ng iba pang members ng minority. Pero bakit minamadali? Senator, ano po talagang nakalagay sa Senate rules? Paano po ba? Can you explain it to us para din maintindihan po ng publiko? Sure, DJ Chacha. 2 rules actually ang pinagdedebatehan namin. May rule na nagsasabing kapag may pagbabago sa rules of the Senate, ire-refer ito sa Committee on Rules.
At nung unang ni-raise yan ni Senator Marcoleta, the other week pa, actually ni-refer ng plenary sa Committee on Rules. Ang problema, until last night, hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Wala pa ngang elected na majority leader. Acting majority leader pa lamang ang mayroon. And for sure, yung komite hindi pa nako-constitute kasi wala pang minority contingent dyan. Pero kami sa minority, nirespeto namin ang aksyon ng plenary last time, i-refer sa Committee on Rules. So, logically, ang dapat susunod na mangyari, buuin yung committee niya, leader at mga miyembro at talakayin doon yung proposed amendment bago i-report out sa floor, sa plenary, para sa debate. Ang ginawa kagabi, merong ni-raise ulit ni Senator Marcoleta ang isang motion, dinistribute ni Senate President Alan Peter sa amin yung written na proposed amendment. Ang assertion namin at unang ni-raise ito ni Senator Kiko Pangilinan, bagong motion yan. Kasi yung unang motion na sinabi ni Senator Marcoleta dati, sa tingin namin, nasa Committee on Rules pa. Kagabi sinasabi ng majority, hindi, ibinalik na natin sa plenary. Hindi na nagbalik sa plenary. Kung ni-refer yan dati sa Committee on Rules, dapat ang Committee on Rules ang magbabalik niyan sa plenary. At para gawin nila yan, kailangan ma-constitute ang Committee on Rules, ma-elect ang chair niya, who is the majority leader, at aksyon na ng buong komite, kasama ang minority. So sabi namin kagabi, may isa pang rule na pinagdedebatihan dito. Ni-raise din niya ng majority, kesyo daw, pwedeng aksyonan ng plenary on the floor. Mhm. Sabi namin, oo, may rule na ganyan, DJ Chacha, pero nakasaad sa mismong rule na yan, tatalakayin yan one day after ma-raise yung motion. Ibig sabihin, i-raise nyo ngayon, tatalakayin natin bukas. So, Bukas, dapat ngayon, oo. yung holiday. So, sa Lunes. Oo. So, on both grounds, on both rules, hindi pwede yung pinagpupumilit nila kagabi na pagbotohan na on the floor. Samantalang based on one rule, hindi pa nare-report back ng Committee on Rules sa plenary dahil hindi pa nga nabubuo yung Committee on Rules. And even based on the other rule, kailangan may isang araw na pagitan between raising the motion on the floor at yung pagboto dyan. So, wala silang panalo sa either rule. Mali sila on both rules. Oo. Yung po bang rule na sinasabi niyo, sinasabi ni SP Cayetano? Na pwede na pagbotohan agad? Yes, Oo. yes. So, hindi ko lang hawak yung rules book ko ngayon, pero isang higher numbered rule yon, Oo. later in the rules, Oo. and tapos may earlier in the rules, lower numbered rule na. Oo. Yun naman ang may kinalaman sa Committee on Rules. Oh, hindi lang ako sigurado kung ito po yung Rule 51 na nakalagay. 136. Rule Ayun, 136. Salamat po, Sir Ted. Rule 136, yung sa plenaryo tatalakayin, but one day after i-raise yung motion. So, ibig sabihin, sa Lunes pa. Okay, oo. Meron pa kasi isa pang rule which is rule number 51. Nakalagay doon, these rules may be amended, modified, or suspended by the affirmative vote of the majority of the senators present there being a quorum. Well, at least ngayon na-clarify ninyo na either of the two rules na binabanggit nila, kailangan pa ring sundin yung proseso. Kung yung isa mang rule na Yes. sinasabi ni SP Cayetano, dapat pa rin, pag-usapan ngayon, bukas pa rin dapat ang magiging botohan yan. Correct. Ma'am, ano pong importansya Kaya nito? nga rules eh. Yes po. We're talking about rules. Ano ang Rules, dapat importansya? sundin. Yan. Ano po ang importansya na ipinahahatid nito sa publiko ngayon na may Senate rules pero tila parang binabali at ayaw sundin? Ano pong binibigay nitong mensahe sa publiko? Ang sama ng mensahe, DJ Chacha, na kaming mga mambabatas, gumagawa ng batas, gumawa ng rules para sa sarili namin sa Senado, kami pa ba ang babali niyan? At saka pa ito 3 linggo na itong ang daming nakabinbin na mga panukalang batas. Mas importante pa ba pilitin pagbotohan ang voting by electronic means? 3 linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor tungkol sa mga issue na initially tungkol sa aming mga sarili. Hindi ba mas importante trabahuin na namin ulit yung mga issue na importante sa ating mga kababayan, lalo na't nagpapatuloy itong gera sa Middle East at saka oil crisis. So, please naman, gawin na namin yung aming mga trabaho. Tigilin na yung ganitong mga maling pamamaraan sa mga importanteng issue sa loob at sa labas ng Senado.
So para lang din malinaw, kasi ang sinasabi nga nung ilan, baka daw po kasi ayaw niyong pagbotohan dahil ang pakiramdam ng minority, kapag pinagbotohan ito ngayon, wala tayong numbers. Hindi po yun ang dahilan. You're talking really about the rules. We're really talking about the rules. At yan ang isang importanteng papel ng isang minority sa Senado. Kung sa bilang lang, kung boboto on partisan lines lamang, wala naman silang katatakutan sa amin. Kaya nga minority, mas konti kami. Pero titindigan talaga namin ang usapin ng rules dahil yan ay may importanteng implikasyon sa kung paano namin tamang dapat gawin ang trabaho namin. Hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa ating mga kababayan, para sa ating bayan. And ni-raise na nga kagabi sa mainit na debate bago kami nag-walk out. Klaro naman na bakit nila pinipilit kagabi kahit ang dami pa naming rules-based and hindi pa nga umabot sa substantive questions? Dahil ba gusto nilang makapagboto si Senator De La Rosa habang iniiwasan niyang humarap sa batas? Ginagawa ba nila yan kagabi dahil may mga balita na mayroon pang mga majority senators na maaaring aresto? Ibig sabihin, gusto nilang ipilit, sabi nga ng mga kasama namin, i-railroad, i-ram down our throats. May isa pang terminong na imagery na nagamit kagabi dahil kagabi lang tingin nila may bilang sila para ipilit ang pag-amyenda sa rule kahit mali sa mismong rules namin ang pamamaraang ginagamit nila at may substantive na problema sa pag-amyendang iyan. So, yun yung mga high stakes na meron kaming lahat sa kamay namin on the floor. Ilang beses ko narinig kagabi yung salitang minadali, and even sa inyo ngayon, Senator Risa, sinasabi niyo po yung parang minamadali. Nasabi din po ni Senator Erwin Tulfo nang punong-puno na rin yung emosyon niya na parang hindi lang kay Bato, maging dun sa mga senador na iniuugnay doon po sa mga sinasabing kakasuhan. Senator, ilang years na po kayong senadora dyan? Was this the first time na nangyari po ito sa Senado? Well, hindi po itong first time na tinubukang bullet train ang isang majority. Pero kahit papaano, noon, hanggang sa huli, may na-preserve na decorum, as far as I can remember, kahit in-exercise nila yung tyranny of the majority, tyranny of numbers, walang blatant na pagbali sa rules mismo ng Senado. Kagabi yung a new low, nasasabi ko the past 3 weeks, a new low na naman sa kasaysayan ng Senado. Kaya talagang, kaming minority, in a way, we voted with our feet. Literally, pinangatawanan namin yung aming disgusto sa blatant na paglabag sa sarili naming rules. Kaya tinanggal namin ang sarili namin physically sa floor para i-deny yung quorum para makaboto sa tingin namin sa maling paraan sa isang napaka-importanting issue. Naiwan na lamang si Minority Leader, Senator Tito Soto, para ilagay on record at sa presiding officer na kinwestiyon niya yung quorum at nanawagan siya, nag-motion to adjourn siya. Pinakamataas na motion para lamang ma-preserve namin ang rules of the Senate na at that very moment pinabali. Planado po ba yung nangyari na ganun nga, na may iwan talaga si Tito Sen or si Senator Tito Soto on the floor just to make sure na yun pong hindi makakaboto talaga yung majority block? Paano po ba, Senadora? Well, how could we plan that? Bawat sesyon, tinatapos ni Minority Leader Tito hanggang mag-adjourn, sinasamahan ko siya, sinasamahan ng marami sa amin sa minority hanggang mag-adjourn. So, hindi kami nag-walk out para lamang sa isang simple o magaan na issue. But we were thinking quickly on our feet. Bilang minority na tungkulin po namin bantayan at siguruhin hanggat kaya namin na sinusunod ang rules at hindi pinabali ang rules. At the last moment, the only way na nakita namin na hindi magamit pati ang sarili namin bilang sa quorum para amyendahan ang rules sa maling paraan at substantively mali, nag-walk out po kami. We were thinking quickly on our feet at proud po ako na mabilis at seamless yung aming coordination at kumilos kami as one.
At least ganyan po nasasagot nyo, no, yung ilan sa mga nababasa kong ini-issue sa mga minority senators. Another issue being raised Opo. is isa din daw po sa dahilan kung bakit nag-walk out ang minority senators ay dahil hindi nyo daw po masasagot yung ilan sa mga ini-raised on the floor nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pong tugon nyo doon, ma'am? Ay, nako. Hintayin niya pag dumating pa sa substantive na debate dyan sa proposed amendment niya. Huwag naman siya minamaliit. Hindi lang ako karamihan naming mga senador na walang parehong professional background sa kanya. Pero excuse me lang, PJ Chacha, 1 dekada na po akong nagtatrabaho sa Senado. Bago niyan, 6 na taon sa House of Representatives bilang party list rep ng Akbayan. Excuse me lang po, sir, sabi ko sa kanya kagabi, nag-aaral po ako all this time. At nag-take exception lang talaga ako dun sa nabitawan niyang mga salita tungkol sa magkaiba kami ng professional background. Hanggang sa huli, who had the last say? Minority Leader Tito, na wala ring parehong professional background ni Senator Marcoleta, pero ipinakita ang mastery sa rules. Precisely nung kinestyon niya ang quorum at nung sinabi niyang nag-motion siya to adjourn on the basis of his question of quorum. So ito po nakikita namin nakalat ngayon online na nag-uusap kayo, medyo malapit na sa isa't isa. Ito mismo rin, yung binabanggit nyo at sinasabi nyo sa kanya, hined-on nyo siya na hindi dapat ganun yung nangyari. Tama po ba ito? Talaga. Nauna nang mag-raise ng point of order si Senator Erwin. Sabi niya, ad hominem. Yung ganyang klaseng sinabi. Sinuspend ang session, nagpatuloy pa rin siya. Magtalumpati sa gitna ng floor. So talagang nilapitan ko siya. Sabi ko, sir, pa nga ang tawag ko sa kanya the whole time. Sir, mali po yan. Yung sinabi niyong kasi wala akong legal background kaya hindi ko maiintindihan itong sinasabi niyo. So, sir, nakakaintindi ako. But I take exception dyan sa sinabi niyong dahil wala akong legal background, hindi ko maiintindihan. Alam niyo, DJ Chacha, yan ay argumento ng may mahinang argumento. Pag hindi niya masagot yung mga tanong mo tungkol sa rule, pag hindi niya masagot yung magiging mga tanong pa ng marami-rami sa amin sa minority tungkol sa substantive na laman ng kanyang proposed amendment. Ayan, alam niyang mahina ang argumento niya, magre-resort siya sa mga ad hominem attacks. Yan ang pinakamababaw na argumento. So, mahiya naman ang kahit sino sa amin na mag-argue ng ganyan na, pangit ang argumento mo kasi wala kang karapatan kasi hindi ka kasing kwalipikado ko. Napaka masamang ugali yun sa isang kapwa-senador. So you're ready to debate on the floor dito po sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na makaboto during session with justifiable reasons. Handa po kayong sagutin kung ba't hindi ito dapat mapayagan. I am very ready. Handang-handa, DJ Chacha. Handang-handa ang minority. At simulan ko na dun sa ano yung justifiable reasons na yan. Sige, pagdebatihan namin po yun. Kaming karamihan na hindi mga abogado tulad niya. Ma'am, para lang din po, well, we set the record on, we set the record talaga. Ano po ba sa palagay, kayo po mismo, kasi ang narinig natin magsalita na yung mga kapwa niyo, Senator Erwin Tulfo and other senators are also saying, kanina sinabi nyo, this is about Bato, this is about the other senators na posibleng mahuli o makasuhan ng plunder may kinalaman sa flood control scandal. So, ano po iyon? Railroading the rules para po umayon? Paano po ba? Ano nangyayari ngayon talaga? Help us understand. Sure po. Nasabi na rin ng isang kasama sa minority kagabi na railroading ito at talagang pinanindigan namin sa aming joint statement kagabi na tinanong namin, bakit niyo pinipilit ito? Ba't niyo minamadali ito? Para lang ba sa mga kasama natin na yung isa ay ayaw humarap sa batas at yung iba ay baka harapin ng batas. Dahil lamang ngayong gabi meron kayong bilang pero hindi nyo sigurado yung bilang nyo sa susunod na mga session days. So, very, very prangka namin ni-raise yung mga tanong na iyan sa floor at pinanindigan din namin sa aming joint statement. And I stand by that.
Madam Senator, sisingit na po ako. Ano po? Ma'am, Opo. what is the best argument? Bakit po hindi dapat payagan itong amyendang ito sa inyong rules? Ano po talaga ang argumento po na maaari niyong ipagtanggol hanggang sa Plaza Miranda? Ay talaga po, Sir Ted, hanggang sa Plaza Miranda, ang pinakamalakas na argumentong pwede kong iharap ay kung importante ang plenary debate at napaka-importante yun. Naaalala nyo rin yun bilang dati babatas. Kung importante ang mga isyong pinagtatalunan, kung importante yung advokasya natin sa mga isyong ito, literally dapat pangatawanan namin yon. Physically present po kami doon. Dahil wala namang national emergency o international tulad ng pandemic na nangyari noon. Wala namang force majeure sa kasalukuyan para kailanganin ulit kami ay lumahok at bumoto via Zoom or other electronic means. Plus, historically, ang dami ng mga president na mga dating senador na humingi o hinilingan ng mga kasamang senador sa pamamagitan ng resolution na makaboto online, makaparticipate online. At bawat isa sa kanila, and immediately I can think of 3 already, hindi po pinayagan. So ano po ang napaka-espesyal ngayon na kailangang ipilit talagang baliin yung rule namin? Well said, ma'am. Ano po sa inyong binabanggit na argumento? If I may just interject, Madam Senator, bilang mamamayan, ano po, Senator, hindi kaya din ang pinakamagandang argumento rito sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino dahil ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino have to be present sa aming trabaho. Exactly. Opo. Diba, ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan na niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? Kaming mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom, kasi pag hindi sila pumasok, pati pamilya nila magugutom. Can we do any less, Sir Ted? Diyos ko naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat nga higitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan, di ba? Oh, well, I just have to, sorry mama, to kumbaga, to raise our input as taxpayers kasi what is so special with you people? Exactly. Na kami ho ay obligadong to be physically present sa aming mga trabaho, pero kayo, pwede kayong pa-online lang, lalo na po sa mga usaping importante para sa bayan. Diba? Talagang hindi talaga katanggap-tanggap yun eh. Kumbaga, mas privileged na kami kaysa sa karamihan ng mga tao. Tapos kami pa ang ibe-baby, kami pa ang papaboran. No. To whom much is given, much is required. Ganun din ang rule kahit sa civic na buhay. Bukod sa usaping pananampalataya, sa civic na buhay natin dito sa ating republika, di ba? Mas marami ang ibinibigay sa amin, pues mas mataas ang responsibilidad namin. At hindi pwede kaming humihingi ng pabor sa mamamayan na ang dami ng ibinibigay sa amin. Okay, Madam Senator, ito opo, nangyari yung pong pangingibabaw nung motion ni Minority Leader simply because nawala na sila ng numero, no? Kaya nga obligado mag-adjourn. Pero sa inyong pagbabalik sa Lunes, sigurado po na sila ay kumpleto sa 12. Tama? Opo. Kayo po ay 11, right? Okay. Opo, right. Pero kung pupuntahan ko, I will quote the Honorable Senate President dito po sa inyong debate kahapon at argumento. Kasi nga, hindi ho naman din maitatanggi natin ang kanilang karapatan
to raise their point, no? Regardless if you Opo. agree or disagree, right? That's it, right? Tama, right. Okay. Right, it is. Yes, opo. And then, doon na lang yan sa presiding officer kung anong kanya magiging ruling. Pero ito, babasahin ko ha. Ito po yun. Regardless kung ang tingin nyo sa kanila po ay mali, no? Pero ito ho kasi ito ho din kasi ang naging gawi na sa Kamara de Representante, no? For the longest time, ito ho, babasahin ko. Sabi niya, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order. All right? Okay, by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the house. So, meaning, at the end of the day, baka tangkain at tangkain nila na pagbotohan ito kasi nga, kung may reklamo kayo, magreklamo ka sa presinto. Kung hindi ka satisfied dito, at the end of the day, mas makapangyarihan ng plenaryo at pagbobotohan natin ito. So, anong take nyo doon? Well, ang take ko dyan ay wag na namin itapon yung dapat trabaho namin sa korte. We are fully empowered sa rules namin i-resolve yung mga conflicts tulad nito. Basta sundin ang rules. Huwag conveniently babaliin ang isang rule or babalian ang isang rule, lalo na kapag ang puntong pinagdedebatehan ay yung rules na yun mismo na nag-govern sa kondukta namin sa floor. Kung meron pa rin silang majority sa numero sa Lunes, tingnan natin. Very agile po yung minority namin para following the rules, magdebate pa rin. Hindi pa nga namin nare-raise yung mga substantive issues namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta sa rules namin. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa Lunes. Basta kami sa minority ay laging magbabantay. This should always be done by the rules. At hindi niya pwedeng sabihin na out of order kami kasi precisely, we were raising the point of order na hindi pa kami tapos magdebate tungkol sa rule, sa procedure, so kung ano yung tamang proseso. Lalo na, Sir Ted, sa napaka-importanting isyong ito. Hindi po pwedeng madaliin, lalo na, ayon dun sa isang rule na sila mismo ang nagsasite, dapat one day before pagboto, inipresenta yung proposed amendment. Kagabi lang ni-raise ni Senator Marcoleta yung bagong motion niya. So talagang dapat sa Lunes pa pagbobotohan. So ewan ko kung sino out of order, hindi kami. Senator, noong pong Lunes, nanood kami sa inyo, no? It took you more than 2 hours, no? Dito po sa debate ninyo tungkol doon nga sa mga nangyari noong nung May 13, etc. haba nito. And then, bottom line kayo, dapat nagkakaisa kayo ibangon ang dignidad ng Senado. Ibangon ang kredibilidad ng Senado. Hindi po ba? Nakakahiya na sa mga mamamayan, etc. etc. Pero kagabi, ito ho na naman po ang aming napanood. So, kami ho na nanonood po at nagmamasid dito. Sa mapapanood na naman po namin sa Lunes, ano ho ang paliwanag nyo sa amin kung bakit po talaga nagkakaganito ngayon? Yun din ang tanong namin sa liderato at sa majority. Kasi kami sa minority, araw-araw nasa floor, dala yung mga papeles namin para patuloy na i-interpolate at i-amend yung mga panukalang batas na nakabinbin 3 linggo na. Kami po ay handang ipagpatuloy, kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolution. In a few months, handa na naman kaming makipag-budget debates para sa isang mas transparent and accountable na budget. At nanupa na rin kaming lahat bilang senator judges. So, naghahanda na rin po kami sa minority para sa impeachment trial. So, sa Lunes, ganun ulit yung disposition namin. Bababa kami sa floor, handang-handa para sa sesyon at na after 3 weeks na ganito ang mga nangyayari, na isulong na namin ang dapat na trabaho namin para sa mamamayan. So, ganun pa rin po, Sir Ted, ang magiging disposition at work ethic namin sa floor.
Opo. Madam Senator, ang dami ho namin dapat itanong yung pong sa Dynasty Bill. Ito pong ilang pang issue, pero alam po namin na kayo po'y abalang-abala this morning. Kami po'y hihiling po sa uulitin po para na sa ganun may mangyari. Opo. Okay po, opo. So, Yes, sir. salamat po, Senator, ha, sa inyo pong panahon. Salamat din sa inyo at kay DJ Chacha. Thank Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.